Usapan ratings tayo, Attorney Sal. Aba, sisisi ng palasyo ang pagkalat ng fake news. Sa pagbaba ng approval at trust ratings ni Pangulong Marcos sa pinakahuling Pulse Asia Survey, kung saan bumaba ang ratings niya mula 42% patungong 25%. Para naman sa approval ay mula 43% ay bumaba ito ng 25% para sa kanyang tiwala. Ayon sa Undersecretary Communication Undersecretary Claire Castro, ang mga opinyon ng mga respondents ay posibleng na-impluwensya ng maling impormasyon. Tinukay din ang ulat ng Reuters na nagsasabing mataas ang antas ng disinformation sa Pilipinas at maraming fake accounts sa social media ang sagot sa mga isyu gaya ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Igit ang Malacanang na hindi kinakatawan ng 2,400 respondents ang buong bansa at tiniyak na ipatutupad pa rin ni Marcos ang tama at naaayon sa batas. Dagdag pa ni Castro, pangunahing utos ni Marcos sa Presidential Communications Office ay ang pagsugpo sa fake news, lalo na ngayon nalalapit ang panahon ng kampanya. Attorney Sal, legitimate ba ang dahilan na sinabi ni Undersecretary Castro? It is because of disinformation, fake news, kaya bumaba ang trust and approval ratings of our president. Pampalengke naman yung kanyang mga payag. Talagang ang galing talagang palengkero natin. No? Wala, alam po ninyo. Yung sinasabi nilang fake news. Ano ba ang fake news? Yung ang kampanya, illegal ang aresto. How can that be fake news? Kahit tingnan, kahit saan mong tingnan. Magsabatas natin, batas ng Rome Statute, talagang illegal yun. So, paano masasabihin na fake news? Pag yun naman mga pagkalat ng pagtaas ng krimen, paano maging fake news? 15 ng kidnapping, may pinatay pa, mga malalaking mga bilyonaryo pa. Ang kidnapping, nandiyan, ang barilan dito, patay doon. Sabihin mo, fake news yung paglaganap na naman ng illegal na droga. How can that be fake news? Everybody doon sa mga lugar na dating they can walk the streets peacefully, safely, yung nagre-reklamo. Sasabihin mo, fake news na walang infrastructure. Nakikita mo, wala talaga. Sa panahon ni Presidente Duterte, nagkalat ang infrastructure. Madaling sabi, hindi pa pwedeng maging fake news yun. Talagang bumabagsak simply because hindi kayo tumutugon sa pangangailangan ng bayan. Pagtaas ng presyo, yung pagkawala ng trabaho, mababa ang sahod, walang matirhan, mahirap pa rin, kulang edukasyon, kulang gamot. Yun ang mga pangalawa. Yung ginagawa ng mga cabinet secretaries na nakakapabagsak. Nadagdagan pa ng palengkero ng palasyo, lalong bumagsak. Kaya kawawa naman itong si Presidente Marcos Jr. Kahit anong pilit niyang gawin, siya yung nagbibigay ng policy, patakaran. Ang problema, yung mga nasa baba niya, yun ang pumapalya. O kaya, bagsak talaga, sub-sub. Pero mo 33%. Ano yan all over the Philippines yan. Sabi nga nung sa pulse survey ng presidente, kakaiba daw yung nangyari kay GMA noon. Kasi kay GMA noon, mababa, pero gumaganyan-ganyan pa. Pero this time daw, yung kay Presidente Marcos Jr., the entire country, from Mindanao, Visayas, and Luzon. Paano mo sasabihin yun ay resulta ng fake news? They cannot deny the fact, Attorney Sal, naggalit at disappoint yung taong bayan. Nakita naman natin yung nationwide rallies na nangyari, the prayer rallies na nangyari after nung illegal arrest kay former President Rodrigo Duterte. That alone, Attorney Sal, napakalaking nagbigay ng strong message na malaking disappointment yun. So, hindi nakapagtataka na bumaba ang ratings ng former president. But yung pagrason mo na fake news, Attorney Sal, parang panakiputas na lang yun, Attorney Sal.
Tapos gamitin mo pa yung Reuters na survey that may disinformation. Pero pag pabor sa ang survey attorney, sasabihin nila na it is a testament na may ginagawa ang palasyo. Pag hindi naman pabor, sasabihin nila hindi yung 1,200 ay hindi yan na kumakatawan sa buong bansa o lahat ng Pilipino, Attorney Sal. Ngayon talaga, mahirap talaga ipagtanggol ang indefensible kahit anong gawin mo.